Yo, what's up sa inyo lahat mga buddy? For today's video ay babahagi ko na naman sa inyo ang aming trabaho dito sa South Korea bilang isang factory worker / welder. At dito sa loob ng aming company, ganitong pamaraan kung paano kami magbaliktad ng malalaking bakal. For today's video mga buddy, ipapasilip ko sa inyo ang aming trabaho sa loob ng aming company. Pagawaan pala kami ng crane mga buddy. Kung nakita nyo yung marking na white na yan mga buddy, kailangan namin diskartihan yung bakal na mapunta dyan sa may marking. Ganitong diskarting gawin namin. Para lang pupunta siya sa linya. At pagkatapos namin ma-align yung bakal dun sa linya mga buddy, kailangan namin yan i-welding. At ipapakita ko sa inyo mga buddy, yung ating in-align mga buddy, yung bakal at dun sa may marking na white ay tapos na mga buddy. At pagkatapos niyan ay kailangan namin welding. At tawag namin dito mga buddy, shadong. Ang ibig sabihin ng shadong, automatic. At ang gamit namin ng welding dito mga buddy ay si Uto, ay napakagandang gamitin nito mga buddy, lalo na sa mga malalaking bakal ay napakakapit talaga nito pag natunaw yung wire niya. At pwede rin ma-adjust yung lakas ng kuryente at lalo na yung wire. Hanggang sa makuha mo yung saktong timpla sa yung wini-welding kung ito'y tama lang ba o hindi. Dalawang welding pala yung ginamit namin dito mga buddy para sabay kami matapos side by side. At magandang quality sa paggawa, hindi tagilid. At ganyan kaganda ang si Uto na welding mga buddy. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung welding. Diyan sa harap at hanggang dun sa dulo na sa taas at sa baba ang aming wiwildingin gamit itong shadong na welding. Bato. Isa rin to sa isa sa napakagandang ginawa ng Koreano. Itong maliit na beam na to ay dyan yan nilagay yung si Uto na welding para hindi sagabal yung mga wire. At napakadaling birahin o hatakin yung kuryente. At ang kailangan lang namin gawin dito mga buddy ay i-guide yung machine o kung ito'y tumatama ba sa dapat niyang wini-welding. Bang! Ganito ang ginagawa namin mga buddy. Habang tumatakbo yung sa ibaba, kailangan namin itong itulak ang nasa itaas. At isa ito sa pinakabinabantayan namin. Yang araw na yan yung dugtong na bakal na winilding. Hindi kasi makatakbo yung ating machine. Kaya namin yan inililipat gamit manual. At pagkatapos namin may welding ang sa ibaba, ay kailangan namin baliktarin. At gamit namin ay cable wire na malaking mga buddy. At dito na part, alam naman natin napakalaking bakal nito ay kailangan natin magdubol ingat at kailangan natin dumistansya sa area na to. Sa pagbaliktad ng crane, baka maputol yung wire cable mga buddy ay mapunta pa sa atin. At ang impact nito ay napakalakas. Kailangan sa trabaho, safety. Sobrang kapal pa naman. Ang bigat pa. Ang laki. Babaliktad namin yan, di ba? Babaliktad. So ganyan proseso sa aming company. Yung mga malalaking crane, ganyan kasi yung ginagawa namin. Wiwildingin na yung ilalim, kailangan namin ibaliktad gamit yung tatlong crane. Yung dalawa, sa dulo at saka dito, sa atin, eh, meron po siyang parang waya, yung wire. So dun sa gitna, yun yung hook na para magbabaliktad sa malaking bakal na doon, napakadelikado. Ito rin yung mabalik paano namin ginawa. Kapag baliktad ng crane, sobrang laki ng mga bakal. Observe kayo, ganito yung mga sample work sa South Korea. Ganyan mga bali, oh. Yung sa gitna, yung nagbabaliktad. Minsan maputol din yun. Ganyan lang mga bali. At pagkatapos natin may baliktad, ay kailangan na naman natin weldingin dito sa baba at kailangan nating linisan para maganda yung daloy ng ating welding. At ganito kadalasang routine sa aming company, sa aming pagtatrabaho bawat araw. At thankful din ako mga buddy dahil napunta ako sa welder dahil nagamit ko itong mga buddy yung talent na to pag uwi ko nung Pinas. Ito pala yung bala ng ating wire sa ating si Uto na welding. Ito ay paubos ng mga buddy ay kailangan natin tingnan kung ito ay ubos na. Pag naubos na yung wire ng ating welding, automatic off yan mga buddy dahil wala nang supply ng ating kuryente. At ito yung ating ipapalit na bala mga buddy bago. At yan nga ipinalitan ko na yung naubos natin na bala. Ang kailangan natin dyan kawi o yung scissor. Ang bala na yan ng ating welding mga buddy ay napakabigat. Parang nasa 10 kilos or 15 kilos. At yan nga ay kailangan natin pindutin yun sa gitna mga buddy para padiretso o ikot-ikot hanggang lumabas ng kanyang wire. At pagkatapos natin mapalitan yung bala ay kailangan natin mag-continue sa ating pagwi-welding nitong shadong. At tandaan yung mga buddy, ang shadong is automatic, ang sudong ay yung manual.
Dito nga sa loob ng aming company mga buddy, ipapakita ko yung mga sirang welding na yan mga buddy na napakadaling ayusin lang sana. Kaso dito sa Pilis sa Korea ay maraming pira kaya tapo na lang. At marami ding iba't ibang bolt na pwede sana nating magamit mga buddy. Ito pa mga buddy dalawang machine na welding ay sana sa Pilipinas ito ay magagamit pa nito at kailangan natin pagdiskartehan. Dito may mga didma din tayong mga gamit mga buddy tulad ng jack mga buddy na bala at meron din tayo dito maraming mga sirang barina. Iwan ko lang mga buddy, hindi ko pa ito na try. Siguro may gagana pa dito yung iba naman na hindi. At kung nasa Pilipinas lang itong ganito, aayusin pa ito. Dahil sa napakaraming pira ang Korea, kaya tapon at didma na lang sa mga gamit. Mga buddy, please support naman sa ating Facebook page, Bizdakol TV na South Korea. At maraming salamat sa lahat ng ating mga followers. Sana'y nasa maayos na kalagayan kayo. Hanggang dito na lang. See you next vlog!